Magandang hapon, Pilipinas. Welcome to the bus. Magandang hapon sa inyong lahat at sa studio audience natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to the bus, Tito Boy! I know. Merry Christmas. Merry It's there. It's there That's right, it's a bare diba? months. Ilang days na lang? No, 90 plus days? Or Right. 80 days? Pero alam niyo naman po mga kaibigan, Shalyn, dito sa Pilipinas, ang pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Tama. Di ba? Merry Christmas. Sa studio audience, ang gaganda niyo po. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. At marami tayong maiinit na mga balitang inihanda para sa inyong lahat. Siguro nagtataka din yung studio audience natin kung bakit wala si Tony, wala si Casey. Tony is getting, she's not feeling well, so she's resting now. She's sick today. And Casey is in Italy. She's At going to hindi tayo sinama. Ay, sasama tayo doon. In spirit, we're with her. She's going to deliver a speech. Tama ba ako? Para po ito sa Fight Against Hunger World Food Program ng United Nations. I'm proud of you, Casey. Christina, mabuhay ka. Ayan po, mga kaibigan. Pero katulad ng sabi ko, marami at may init tayong mga balita ngayong araw at marami tayong mga bisitang live. Yes. But before that, I was in Manawag yesterday. Oh, really? Yes, What did you I pray prayed. for? Marami talaga. Alam niyo ho ba na may kasabihan na pag ikay nakakaramdam that you have to go to Manawag, you have to go. So that's what I did. Chris was planning to go this coming week. Chris, if you're watching, si Chris Aquino po, mga kaibigan, ay may karamdaman din. Magpagaling ka rin. She was supposed to go to Manawag, pero yun nga, she's to go live for a win-win bukas. Ah, talaga? Do you Yes. believe hanggang ngayon hindi pa ako nakakapunta doon, boy? Talaga? Ever? You have to go. Yeah, so maybe that's a sign that I should go. Ang sarap ng pakiramdam. What do you pray for? Marami. Lahat ng mga blessings, nagpapasalamat ka. Lahat ng mga hinihiling mo ay ipinagdadasal mo. In other words, mga kaibigan, ang sarap i-surrender ang lahat sa Panginoong Diyos. Tama. Di ba? But I'm going back to earlier on, I'd like to congratulate, sorry I had to interrupt Yes. you, my husband who ran a marathon today in Camsur. Wow! The first Camsur marathon with my friend Ton Manlongat and Rambo Nunez. So they finished the marathon today. Congratulations. Yes. I will never forget one time in your show, in wakeboarding ako sa Camsur. Was that in Camsur? Hindi, No, no? it was in Lago. In Lago. In Calatagan. Na one of my most embarrassing moments, pero doon ko naramdaman kung gaano mo ako kamahal. Ba't At ginawa mo? agad inalalayan niyo akong dalawa. Kahit patumba-tumba na po ako, mga kaibigan, sige lang ng sige. No, and boy, you know, if you look back, you did such a good job. And thank you for being a sport, of course. But you know, when I look I know. back sa week natin sa show business, it was so exciting. It was. So happy. It was. Happy to see Charisse on Glee. She Wow! was fantastic. Napanood mo ba? Yes. Napanood mo? Congratulations, bravo. Charisse, I know you will be watching this episode. We are proud of you. Very proud. Okay. At nung lumabas siya, alam mo, naiyak talaga ako sa tuwa. Iba, no? Iba yung talaga. dating. At parati kong sinasabi po ito, mga kaibigan, dati pa, sabi ko, isa lamang ang makapasok sa pintuan doon sa napaka-esoteric, ika nga, na industriya ng entertainment ng Amerika, sunod-sunod na po ang Pinoy dahil mahusay talaga ang Pinoy. Tama! Diba? Yes, We have congratulations. excellent Filipino talents and we are proud of you, Charisse. Ayan yan. Marami pa tayo. Melay Cantiveros, mga kaibigan, malakas ang loob. Alam niyo kung bakit? Haharap po sa The Abunda Challenge. And Tingnan nga natin kung mag-walk out. Naku, masaya yan. Gusto ko malaman kung ano Okay. magiging sagot niya. Makakausap natin mamaya si Kuya Kim Atienza. Yes. Who's here straight from the heart. Sasagutin niya lahat ng issues o kung ano nangyari sa kanya after his attack. That's right, kung ano ang lagay ng kanyang puso, ika nga, hindi ba? And then, mga kaibigan, ngayong hapon ay tatalakayin pa rin po natin ang mainit na pinag-uusapan na may kinalaman po kay Robin Padilla at Mariel Rodriguez, lalong-lalo na po ang sagot o ang the side of the story ni Mariel Rodriguez doon sa kontrobersiya na may kinalaman kay Tony Gonzaga at kay Mariel Rodriguez. And Yun. you know, it's nice to hear both sides of the story. Of course. Diba? There's always one person's side and another person's side, and it's nice that you hear both sides of the Remember story. last year, I was starting to talk about brokenness, na halimbawa, naiipit ka sa dalawang kaibigan. And this happens to all, mga kaibigan, ha? It can happen between mom and dad, at ikaw ang nasa gitna. This can happen between two neighbors. This can happen between two friends. What do you do pag ikay naiipit sa gitna? Hindi ba? At sinabi ko nga, hindi kahapon, nung isang linggo, that you should always take a position of love. Di ba? So mga kaibigan, ang pinag-uusapan ho natin, maiinit na mga balita. Ano nga bang meron tayo ngayong araw na ito?
dito sa nag-iisang The Buzz Pilipinas. Buong mundo, panoorin po natin ito. Ano ang kaya mong sabihin sa ibang tao? Masakit para sa akin. Without hurting Ang anyone. akin lamang, that is not a formula. Last week, okay? Vong, sino ang mas mahal mo? Si Ann Curtis o si Tony Gonzaga? Si Tony. Masasabi mo ba sa sarili mo na si Melay na ang babaeng pakakasalan mo? Hindi ko pa po sigurado. Ang dami lang po namin pinagdaan ng pamilya talaga. And hindi ko po alam kung... Hindi ko po alam. Bilang isang kaibigan at bilang isang tao, pag nasasaktan ka, ang hirap-hirap mag-pretend. At ngayong hapon, pasabog pag-amin, mga kumpisal na magbubukas ng panibagong intriga as The Buzz presents 10 Shocking Showbiz Confessions. Shocking Confession number 1. Ang katotohanan yan, bago pa dumating si Mariel sa buhay ko, may pag-uusap na kami ng Channel 23. Robin Padilla, may isang panibagong malaking sorpresang inihanda para sa lahat. Number 2. Life is a miracle. What you think is a miracle? Is to live again is a miracle. Kim Atienza, ang sensitibong revelasyon tungkol sa pinagdaan ng pagsubok. Straight from the heart. Live! We're very, very excited to see. Number 3, Julian Santos. Sa nalalapit na pangalan, may panibagong mga pasabog. Number 4, Ang totoong pressure, papakita ko sa inyo ang build. ang mga intriga at pinakabagong detalye sa kasalan Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Sangkot si Dr. Vicky Bello. Kasi, I don't like what's been happening. Uncensored. Comfortable kami with each other. Number 5, Lagaan ko to. Enchong D at Erich Gonzalez. Mas lumalalim na nga ba ang pagtitinginan? Live! Number 6, Hindi natin alam kung sa future pa talaga ang talaga. What if? Melay live sa The Abunda Challenge. Number 7, Mahal naman. Kahit kailan yun. Tanino ko sa mahal. Matt Evans. Ilalahad ang buong salubin tungkol sa pagpanaw ng hindi pa nakikitang ama. First, on the bar. Number 8, I always wanted an intimate wedding. Intimate wedding. Kailan sa sabi? Kami lang. Mariel Rodriguez. Ilalahad ang mga itinatagong detalye ng pagpapakasal nila ni Robin Padilla. Uncensored. Number 9, Why? How come everyone? That's my question, Tito Maywaya. mga intrigang patuloy na ibinabato sa kanya. Isa-isang bubueltahan ni Mariel. Number 10, sa mga bagay na may kinalaman kay Tony Gonzaga, what do you wanna say? Mariel Rodriguez, sa kauna-unahang pagkakataon, magsasalita na tungkol sa alitan nila ni Tony Gonzaga. Tutok na! Kapit na! Dadagundong na ang mga pinakaabang pasabog dito sa nag-iisang naglalantad ng mga tunay na kumpisal. The Buzz! Shocking Showbiz Confession number 1. Robin Padilla, haharapin ang intrigang bahagi lang daw ng isang programa ang kasalan nila ni Mariel Rodriguez. Ang kanyang matapang na buwelta. Uncensored. Last week sa The Buzz, sinagot ni Robin Padilla at Mariel Rodriguez ang lahat tungkol sa kanilang pinagdaanang kasalan. Sa puntong yon, di pa kinumpirma o itinanggi ng dalawa ang pagpapakasal. Ang kanilang paliwanag, malalanta daw ang katotohanan sa tamang panahon sa paglabas ng kanilang programa sa telebisyon. Hindi kami pwedeng magkumpirma at hindi kami pwedeng umamin hanggat hindi nilalabas yung aming programa. Meron kaming TV show. Dahil dito, umubong ang intriga na ang kasalang naganap. Isang malaking publicity stunt lamang ng nasabing programa. Kahapon, sa isang tattoo convention, matapang na hinarap ni Robin ang buong intriga. Ang unang Shocking Showbiz Confession, ang pagbubulga
inaandar niya ng lahat tungkol sa ininsigang programa Uncensored. Nung paglabas ko ng kulungan, maraming tao nagsabi, ba't hindi ako sumulat ng libro? Hanggang isang araw, naisip ko, bakit ko pipilitin na ako'y magsulat, eh hindi naman ako writer. Ako ay estudyante ng pelikula. Magmula nun, lahat kinamera ko na. Hanggang sa mga oras na to, nakadocument. Maaring makapagbigay ng aral sa ating mga kabataan. Ano ba yung mga gusto kong ipakita? Unang-una, kultura ng Pilipino. Pangalawa, ano ba ang mga suliranin natin bilang tao, Pilipino, at higit sa lahat, ito ngayon, na dumating sa buhay ko, ay pag-ibig. Itinanggi rin ng aktor na ginamit lamang niya si Mariel para sa proyektong ito. Ang katotohanan yan, bago pa dumating si Mariel sa buhay ko, may pag-uusap na kami ng Channel 23. Wala kaming intensyon. Kung hindi, may show si Mariel at ito ang e-live. Si Mariel ay nagbakasyon. Ayoko na isipin ng mga taong nakapaligid sa kanya na nagpabaya siya. Ang sinabi ko sa kanya, babe, pwede ba ako magbigay na lang sa kanila para nagtatrabaho ka pa rin? Para nakikita nila na professional ka pa rin. Hanggang sa nakita namin na sila na yung humihingi ng footages. Sa issue naman ng pagpapalabas ng nasabing proyekto sa telebisyon, ang sagot ni Robin. Ang katunayan, nag-umpisa po yan sa cable. Napunta ng 23, napunta ng 2. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Itong programang ito, hindi lang po ito eksklusibo na pag ayaw ng management natin, eh malulungkot na ako. Hindi po. Hindi man sa panahon nito na ako'y nakakontrata. Isang araw ilalabas ko po ito. Anong gusto mong ending nitong documentary na ginagawa? Hindi ko pa naisip yon kasi nasa kalagitnaan pa lang kami. Nung una, sarili kong paglalakbay yan eh. Sarili kong journey. Ngayon, nagpapasalamat ako kay Mariel. At ngayon, kasama ko na siya sa paglalakbay na to. Nagkaroon ng bagong yugto eh. Nagkaroon ng pag-ibig eh. Akala ko tapos na yun eh. Nagkaroon ng bago. The Buzz Uncensored.